yan mga ka-viewers, repair na kami ng isang flat screen TV. Yan, so ang problema nito ay backlight mga ka-viewers. Ayan, sabi ng may-ari, pinapa-repair sa ibang technician. So ang ginawa naman ng technician, ni-repair. Nga lang, nung na-repair na, gumana lang daw ng ilang minuto at namatay uli. So ngayon, dinala nila sa yung technician na nag-repair nito. Ang problema naman ay kinubrahan sila ng 4.5 uli. Kaya umatras yung may-ari nito at dito sa amin dinala. Yan, so ang ginawa naman namin nito mga ka-viewers ay tinanggal namin yung kanyang tatlong strip ng backlight ito. Ito yung sa kanyang original. Yan, kung nakita nyo, nag-yellow na yung nagkukulay yellow na yung kanyang pinaka itong pinaka base niya. Yan nag-yellow na. So yellow na. Kumpara natin dito sa pang-replace namin, ito ka-viewers, ito yung pang-replace namin. So kung nakita nyo, hindi nag-yellow mga ka-viewers. Yan, puting-puti pa yan. Yan, puting-puti pa yung kanyang pinaka base. Ito. Yan, or yung pinaka board niya. Ito. So puti pa siya mga ka-viewers dahil buo pa yung backlight. Yan. Kumpara natin sa itong sira na. Ayun naninilaw. Mga tao sa Tagalog yan, naninilaw. Naninilaw na. So kung makita naman natin dito mga ka-viewers na yung pinalitan ng yung bakas ng pinalitan ng technician na gumagawa nito. Yan. Inindikan na ng ibang niya na ng ibang beads ng backlight. Tapos ay magpukus yung kagwang tong na to Tong ay nako. Yan. Ayun. Inindikan na ng yon. Milaw na yung isa. Tinitest namin. So inindikan niya. Pero yung backlight na ininjik ay magkaiba yung voltahe. So ang nangyari nito mga ka-viewers, nasira yung buong beads or yung tatlong strip na backlight kasi ang backlight kasi nito ay naka-series. So hindi po ito mga ka-viewers, hindi naka-parallel. So lahat itong mga backlight na to ay naka-series. Yan. So kung may isang diyan ilalagay na medyo mataas yung voltahe, so unbalance yung kanyang voltahe. So ang mangyayari diyan, sisirain niya yung ibang LED or itong backlight na to, itong pinaka ilaw na to. So sisirain din ng ng voltahe kasi nga unbalance. So ayan mangyayari diyan. So yan, tinanggal namin to, tatlong to, at yan yung aming papalit diyan mga ka-viewers. Yan. So ito tinanggalan namin to mga ka-viewers. Yan. Yun. So tinanggal namin yan dahil sira na yan. So yan. So ang gagawin namin dito ngayon, replace namin yan ng ibang another backlight. Yan. So tatlong beads din, tatlong strip din yan mga ka-viewers. Katulad din sa original. Ayan. So balikan ko na lang kayo mga ka-viewers pag ito po ay tapos ko ng naming ma-replace ng backlight. So ang nito mga ka-viewers, pag backlight ang sira, at sabi din ng mayari nito, at sabay sa pag-test namin dito, makita mo siya na mayroong kunting ilaw na makita yung yung logo ng TV. Dahil yung brand nito ay Fukuda. So nung tinitest namin itong TV na to ay mayroon siyang logo. Ay logo bro? May logo siya mga ka-viewers pero hindi klaro yung logo dahil nga ay pundi yung kanyang backlight. Ayan. So kaya hindi klaro yung logo pero mayroon siyang logo. Yun nga lang, hindi mo makita ng mas maigi dahil nga ay napundi yung mga beads na yan. So kaya inopen at pinalitan namin. So yan po ang reklamo ng may-ari. Pag backlight ang sira, mayroon din kasing backlight mga ka-viewers ang sira na nag-open, klarong-klaro, tapos biglang mamamatay. So sa madaling salita, on-off yung kanyang display. Ayan. So makita mo siya na may nag-blue-blow, tapos kalaunan namamatay naman kaagad. So backlight din yun ang problema mga ka-viewers, or either sa kanyang backlight section, yung my board, yung tinatawag na backlight driver. Ayan, yung tinatawag na backlight driver. Saan ba yung makita? Doon sa loob mga ka-viewers, sa may board ng TV. Doon yung nakalagay yung backlight driver. Yung backlight driver kasi, siya kasi yung nagko-control or nagbibigay ng voltahe
sa ating ilaw, itong mga ilaw na to. Yan, so yung backlight driver, siya po ang nagbibigay. So kung may problema doon, yun po, on off din yung supply ng voltahe, kaya on off din yung ilaw. Ayan. Yung iba naman, lumulobo yung kapasitor. Ayan. Kadalasan nasasira dyan mga ka-viewers. Ayan. So pag mayroon kayong TV na yung kanyang problema ay on off or namamatay, biglang nag-on. So may tendency na ang problema dyan ay yung backlight driver. Ayan. So minsan din dito din sa ilaw. Dahil nagpo-protect, pag may problema kasi yan mga ka-viewers, nagpo-protect yung ating yung backlight driver or yun si system. Ayan. Kaya nagpo-protect, kaya nag-on off. So yan mga ka-viewers, balikan ko na lang kayo pag yan ito po ay natapos na naming repair mga ka-viewers, ha. Yung size, stay tuned lang ulit mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, at gumana na po yung ni-repair namin na flat screen TV. Ayun, no. Yan, gumana na siya. So ang brand nito ay Fukuda. So yan, nagkaroon na siya ng display, at yan, yung nakita nyo may lumalabas na ano. Yan, so nakita nyo okay na. So ito lang yung pinalitan namin mga ka-viewers, yung kanyang backlight. Yan, yung pinaka backlight nya. Yon. So kitang-kita naman talaga nasira na itong backlight na to. Ano? So kitang-kita naman talaga nasira na dahil nang ninilaw na. Yan. Yan. So pinalitan namin to at naging okay na. So yan. Nano pa ng kasama ko si bro. Yan, ito yung dalawang technician na to. Yan, oh. Mga mamor na technician. Ayan, oh. Ayun. Ayun. Mga technician yun mga ka-viewers. Yan. Mga kasamahan ko rin na technician. So, yan. Okay na ang TV kung nakita nyo. Yan. Pwede nang, pwede nang magamit ng may-ari. Yun. Yun. So, nagapan pa yung TV. So, bali ito ay ano lang. Singil namin nito mga ka-viewers ay sa libor ay 1.5 lang. So libor namin nito dahil ito po ay 32 inches. So sa pisa naman pag-uusapan pa namin itong pisa nito dahil ang may-ari nito, yan, oh, itong pugi na to ang may-ari yan mga ka-viewers. Ayan. So isa kanya yung backlight, kaya pag-ano pa namin yan. Yan. So yan, kung mayroon kayong TV na ganito ay medyo hindi na klaro yung kanyang display at isa na ay nag-on off yung kanyang ano, kung makita nyo nag-on off yung TV, so maaaring ang problema niyan ay sa kanyang backlight mga ka-viewers. Yun. So madali lang naman yan pag mayroong pang replace na pisa, pero hindi ibig sabihin na madali i-repair mga ka-viewers dahil pag backlight naman talaga, pag hindi ka wala kang tawag yan, wala kang background sa electronics, so hindi mo basta-basta ma-repair yan. Baka ang resulta ay imbes na ma-repair ay maano pa, tuluyang masira. Yan. So kung kayo po mga kapiso ay nag-DIY or gusto nyo mag-repair, kailangan nyo muna manood ng tutorial sa mga nagtuturo yung sa dito sa YouTube. Marami namang nag-tutorial about sa flat screen TV. Yung mga dahilan kung bakit nasisira yung backlight o anong problem, paano malaman na backlight ang sira. So yan. So ako naman talaga wala akong masyadong upload sa ganito dahil ako naman ay hindi talaga totally expert sa mga ganitong pagre-repair mga ka-viewers. Mostly sa mga flat screen TV. Mayroon naman tayong alam pero limitado lang. Yan, kaya hindi tayo magmamarunong. Sabi natin marunong tayo dito tapos hindi tayo marunong, kaya mahirap yan. So itong mga kasama ko ay mga batikan to sa pagre-repair ng mga flat screen. Panggilan. Panggilan na. Ay, ayan. So, yan mga ka-viewers, yan lang po ang natin sa pagre-repair. Kailangan ng kunting pasensya. Yan. Kunting pasensya at yan, kunting focus para ma-repair natin yung mga ganitong klaseng problema ng TV natin. Actually, hindi naman talaga madali naman talaga magpalit ng backlight. Ang problema lang dito mga ka-viewers, yung pagtanggal. Yung pagtanggal nito, ito, pag hindi ka marunong dyan, duslak ka ng duslak.
ligwat ka ng ligwat dyan. So wala, baka maging sensilyo yung board na yan, yung ano na yan, yung screen na yan, baka maraming ano yan, magkabiyak-biyak yan. Kaya yung pagre-repair ng ganito ay hindi yan po yung ang binayaran po ng customer ay yung talent ng technician. Hindi po ibig sabihin na dahil backlight lang problema, kayong mga may-ari ng mga TV, wag naman din kayong madamot. Wag naman yung halos hingiin nyo na lang yung labor ng nagre-repair. Hindi naman basta-basta yung pagre-repair. Dahil kung ano mangyari dyan sa nire-repair, walang managot dyan yung technician. Kaya wag naman po sa mga lahat ng, hindi ko naman nila lahat, yung mga may-ari ng mga TV, yung mga customer. Pero may customer talaga na medyo anong tawag dyan? Patutawag na bro? Madamot na patutawag na. Yung makunat. Sorry sa words pero mayroon talagang ganyan. Kasi ako, bilang isang technician, marami akong naka-encounter ako ng ganyan na may customer talaga na halos hingiin na lang yung bayad sa repair. Kung pwede pa nga hindi na magbayad. Yan, maraming ganyan. So pero hindi naman lahat, dahil mayroong customer din naman na marunong din tumingin ng tawag dyan, yung sa Chabacano pa, kanchansa. Yan. Oo. Yung pagod ng gumagawa, yung tikisyan. So meron naman talaga na siyempre hindi naman basta-basta mag-repair. Kailangan mo ng kaalaman, technique, at higit sa lahat, kailangan mo din ng kagamitan. So hindi naman pwede mag-repair kang gamitin mo lang ay bara o anong tawag dyan, kutsilyo or ano pa dyan. So kailangan mo nang mag-invest ng gamit. Ayun. So ganun lang mga ka-viewers. Sinishare ko lang yung aming hinluloob ng technician, yung mga sa loobin namin. Dahil bilang isang technician, dahil hindi naman talaga maiwasan na mayroon talagang customer na medyo nagtitipid. So pwede nyo naman kayong sa amin, maghingi ng tawad or maghingi ng discount. Huwag naman po yung halos lulubusin nyo ng hingiin lahat ng labor namin. Paano naman kami pag ganun yung gagawin nyo? Kawawa naman kami mga technician. Siyempre bigyan nyo naman kami ng konting, kahit meron lang pambili ng bigas at pangulam. Yan. Masaya na kami dyan. Kung pwede nga sana may pagbili ng RH, mas maganda. Yan. So yan mga ka-viewers, ganun lang. So share lang po ako ng yan po. So kung mayroon kayong problema sa TV nyo na ganito, na may narinig kayong boses pero wala kayong nakita, so kadalasan problema dyan, backlight mga ka-viewers. Yan. Narinig nyo yung boses, may movie na nagsuntukan, narinig nyo, pero nakita nyo yung TV nyo kulay black lang. Or minsan may nakita na aninag kayong image pero hindi masyadong klaro. So sa madaling salita, backlight yon, pundi yung ilaw. Kaya hindi klaro dahil sa sinasabi ko na unbalance yung kanyang voltahe, kaya nagkaganon siya. Dahil yung ibang ilaw ay napundi na. Yan. Parang parang paa. Pag yung isang paa mo ay nabali, siyempre hindi ka na makalakad ng maayos. Ganon din yung TV mga ka-viewers. Pag sira yung kanyang backlight, hindi siya ilaw ng klarong-klaro dahil nga may problema sa backlight. Yan. So yan. So hanggang dito lang po yung ating mga ka-viewers, yung explanation ko. Baka maabutan pa tayo ng So yan. Kung mayroon kayong nakuhang kunting idea lang, kaya wag niyo na po kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at wag niyo rin kalimutang pindutin yung notification bell at ilagay sa all para automatic mga ka-viewers, matanggap niyo po automatic yung bago kong upload. Yan. At wag niyo rin kalimutang i-share sa iba para kahit sa kunting paraan, sa simpleng paraan ay nakakatulong tayo sa mga tao na gustong mag-DIY or gustong mag-repair. Ayan. O sa mga baguhan na technician na katulad ko. Ayan. So sana po wag niyong kalimutang i-share yung video na to at i-subscribe yung aking channel. Ayan. At yan. Mega loud shoutout sa inyong lahat pala mga ka-viewers. Ayan, sa mga manonood at nanonood pa lang. Ayan. Sa mga silent viewers, organic viewers, mega loud shoutout out sa inyong lahat mga ka-viewers. Mega loud shoutout. Ako po ay samantalang muna mga ka-viewers.
magpaalam at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So ayan, bye-bye po mga kabers. Ayan, bye-bye.